Pagdating ko ng Manila, nagpudita, since na SF ako, maraming mga kasama, kaya naglinggonasan, so na-involve ako. Kasi nga, mahilig ako sa tatawag na camaraderie, walang iwanan system. Which yung unit ko, ando mismo sa Port Bonifacio na ka-assign. So, Taguig City. So ngayon, lumabas ako, sumama ako sa ganito ganyan, then, lucky enough, buhay ako, pero tanggal ako serbisyo. Tanggal. Parang hindi na ako na-discharge. Actually, hindi ako na-discharge. But, hindi ko na-elaborate kung ano nangyari kasi maraming pa-involved. Na-restore ako, nabalik ako, year 1991. Year 1991. And then, yun doon, nagsimula yung career ko, naging maganda, naging masaya. Hindi naging masalimot, pero totally experience hanggang nag-retiro ako, dala-dala ko hanggang ngayon. So, ito na nagsimula, year 1991. 1991, na-reorganize ang 1st Scout Ranger Regiment. Ako naman, sa pangunguna ni General Javier, Limoncito Javier, siya ang regiment commander. Actually, ang deputy namin is si Colonel General Espadero. So, na-organisasyon. Ako naman under ng SSU. SSU kasi bago akong balik sa serbisyo. Private. So, nag-retain kami sa loob ng FSRR compound sa Port Bonifacio. And then, lahat kami na na-assign doon kasi binubuo yung FSRR must to undergo Scout Ranger course, regular course. Kasi nga organic kami. Kahit na sabi na organic ka, you have to undergo regular class ng Ranger. So, parang hindi maganda sa paningin ko. Pero, kumakabog yung dibdib ko, kayang-kaya ko yan kasi pinagdaanan ko yan. Ngayon pa na, mother unit ko, Ranger. Ganon yung impact sa akin. Nagtap ako sa schooling namin, nagtap sa SF, tap sabihin ako, sa retraining namin, tap ako, tarsan ako. Ibig sabihin, talagang buo na yung kumpiyansa ko na kukunin kita tabak. Yun ang isa sa akin. Kunin mo yung Ranger. Kukunin ko Ranger, kukunin ko ang tabak. Kasi class 79. Class 79, hindi ko nakuha. Ngayon, inalis ko ang isip ko sa misis ko. Inalis ko ang isip ko sa anak ko. Hindi ako naging family-oriented. Only focus na yung ambitions ko. Hindi to ambitions, kundi na talagang gusto kong bawiin yung momentum na nawala sa akin sa buhay ko. Nang dahil sa schooling ng 79, bumaho ang pangalan ko na wala yung kredibilidad ko. So, ibig sabihin, gusto kong bumawi. So, although graduate ako ng SF, hindi ko may pagmalaki. Kasi failure ako dito sa first attempt ko ng Ranger. Ano ba ang pagkakaiba? Bakit natapos ko ang SF, bakit di ko matapusin ang Ranger? So, na-challenge na naman ako. So, eto na. So, reception, okay na. Kinaya ko lahat. Anong class yan? Class, ang unang class ng Ranger is, ng Mariactor is class 103. 103-1991. So, yun ang class ko. So, in-enjoy ko yung moment ko, paakyat ng Tanay. Maraming nangyari, pinalimutan ko. Ang isip ko malinis, clear lahat. Very focus ako sa mangyayari. Gusto kong i-adapt talaga na ngayon di na kita pakakawalan. This is my time, this is my moment. I will become a true Ranger. Full-blooded Scout Ranger graduate. And that tabak is mine.
eager ako yakapin si Musang. Kagit. So ngayon, di kita pagkakawalan, buntot mo, hawakan ko na. Pati tenga mo. Yun ang instinct ko. So, focus ako sa schooling ko. Pero, kahit na nakapokus ako, hindi ko kinalimutan ang pamilya ko. Pero, through letters, kasi walang cellphone nun, napadala ko. Huwag kayong maglala sa akin. Kaya ko to, uuwi ako. Tatapusin ko lang yung mission ko. Kasi hindi ko ginawang ambisyon. Ginawa ko ng mission ang pagkuha ng kursong Scout Ranger. Goal na yon, mission na yon. Hindi yun ambisyon. Kasi inambisyon ko na RTO ako. Sa klase 29, 86, ngayon 91 bumalik ako. Ang goal ko is mission. To accomplish the mission. Dala ko, stamina, spirit, and skill. Yung tatlo na yan, hinawakan ko na. Ayokong pakawalan yung momento ko. So, through sacrifices, pinaliwanag ko sa family ko na mag-schooling ako. Tatapusin ko ito, huwag kayong mag-alala, uuwi ako. Yun ang pangako ko. So, start ng schooling, reception, natikman ko na naman yung ayaw kong matikman. Ito na. Ayaw kong mangyari sa buhay ko. Nangyari na naman. Pero, bear in mind, na kaya kita dahil ikaw ang mission ko. Sa reception pa lang, marami nang umuwi, paid. Sa reception pa lang. And then, first 3 days, robot na ang mga classmate ko. Matigas na ang katawan, hindi na makalakad. All the officers, sabi natin, PMA, reservist, OCS, iisa kami ng nararamdaman pagdating ng pangatlong araw. Isa. Kung anong sakit ko, yun ang sakit nila. Iisa kami. Doon ko nasubukan kumain ng tutong. Doon ko nasubukan gumapang ng talaiban, makakita lang ng itlog at saka Milo. Pati yung siopaw na hindi ko maintindihan dahil sa gutom. Yun nga lang, may tawag dyan is, pag nahuli ka, yung magkabahala. Kaya, timing kami palagi. So, dahan-dahan nade-develop yung skill doon. And then, spirit, ando na. Dati ako marathoner. Tumatakbo ng 42 km, 20 km. Spirit, ando na. Aside from my family, focus na ako sa mission ko. Hindi na ambisyon ito. Yun ang sabi ko. And then, itong spirit, stamina, skill. Yung skill ko doon na lahat. Kasi hindi naman sinasabi ko na matalino ako. Kundi, very basic na lang sa akin kasi nga nakapokus na ako. Kaya nagkakaroon kami ng mga examinations. Nag-iisa ako nagkaroon ng black eye. Ang reason naman doon is, dahil nga, unity, body system, hindi ko makalimutan, pinakusapan ako ni classmate Baroga, official ko, na iman-tuman ko si late Peter Alcancia, yung kasama ko namatay sa Basilan, kasama ni General Subiana, Chief of Staff, doon siya nag-bailor, isa sa kasulti yung classmate ko doon. So, ang purpose ng iman-tuman ko siya is, itatali ko siya sa takbuhan. Ihilain ko siya. Dalawang baril niya. Siya ang may pinakamaraming pigsa sa schooling na yon. Kalalaki ng piso niya sa likod. Sa hita, sa likod. Ngayon, sacrifice ako. Pero siya rin ang tagahilot ko paggabi. Siya ang provider ko ng merienda. Kasi, pag may quiz din na, may exam, katabi ko siya. Ang masama lang, nagkaroon ng black ay kabi-kabila. Kasi, nahuli ako nagpapakopya. Lalo sa map reading. Kasi, sabi natin na, hindi naman ako may nasa map reading. Kasi, nag-number 1 lang ako sa amin, sa class namin, sa ibang class. So, napag-aralan ko ng gusto, nakahanda ako. Kaya, palagi, perfect.
palaging perfect yung score ko. So, since body ko siya sa taga Mindanao, at mahusay siyang magdala ng kasama, dalagi akong busog, sa Milo, sa opya, and then whatever pa. Sacrifice siya pag nahuli siya, hold your balls, kasi wagam ka talaga. Pipikitan ko siya ng mata, naawa ko sa kanya. Pero talagang sakripisyo niya, mapadil siya. Makalusot lang yung ibibigay niya regalo sa akin as gift para matulungan sa mga exam at saka yung body run, laton run, company run. Kasi ang weakness niya is tumakbo. Which is alam ng buong company yan, ng class namin. Kaya lagi may, pag tumatakbo ko, lagi nakatali yan si Peter. Ang tawag sa kanya si Peter Alcancia. So, then, dumating na yung advanced phase. Okay, wala naging problema. Smooth sailing schooling. Then, focus nga ako. Then, eko-eko. Lahat ng santo, lahat ng demonyo. Natawag ko na. Lahat ng di ko dapat banggitin, nababanggit ko. Then, sa mga sundalo na hindi nakaranas ng talagang tunay na eko-eko, tortured. Pag ranger ka, masusubukan mo. Lahat ng santo, tatawagin mo. Lahat ng demonyo, tatawagin mo. Lahat ng kadre, mumurahin mo. Pero after that, mamahalin mo kasi naramdaman mo na, pinaramdam nila sa'yo na ito ang mangyayari pag nagpatanga-tanga ka. So, ahead of that, alam mo na kung ano ang maging consequence mo pag na-wrong step ka. So, choice mo na yan. Hindi yan choice ng kasama mo. Kasi choice ng kasama mo, pag nagkamali ka, maladamay sila. So, ngayon, kailangan maging very attentive ka. So, hindi ko na masyadong i-elaborate, para very basic niya sa atin siguro. Pero kung gusto nyo, subukan nyo. Challenge ko rin kayo. Then, eto na ngayon. Dumating na yung tatawag na test mission. So, sa test mission, maganda ang approach from Manila to 5th Division, which is dahil kami sa sitwasyon. Basta sa amin is, pinarada kami, alam namin mag-test mission. Pero pagdating namin sa bago pala umalis pala, nagkaroon muna ng debriefing. Debriefing sa situation. Ang mga team leader, then kami naghihintay sa parade ground. Ina-assist na kami, mga gamis namin. Then, ang maganda lang kasi, tuwan-tuwa kami. Then, lahat ng baril namin, yung mga bago na inilabas, yung Ultimax, yung Minimi, yung wala kaming radyong mabigat, yung malilitang ARC. Talagang, yung class namin, kami ang kauna-unang gumamit ng sophisticated weaponry in communications. Binigay sa amin yun. Mga M23 na talagang papapap, ganun lang. Hindi yung nagre-reload ka. So kami ang gumamit nun. So sa akin naman, dahil meron tayong kwan sa landmines, sa akin naman yung nakatuka yung 4 na landmines. Dala ko yan. Kasi, kunti muna natin. So 4 na landmines dala ko, plus 4 din na granada. Kompleto kami, gamit. Hindi ko alam kung bakit ganun ang deliberation at ganun yung equipment na binigay sa amin. Ganun karami. Ganun ang support. Pagdating namin, galing na Manila, anong Tangay, diretso kami ng 5th Division. From 5th Division sa kalimutan ko yung lugar na yan, sa 5th Division. Nagkaroon ulit ng debriefing para sa area. Hinaul na ulit kami from 5th Division to Cato, Tuaw, Kalinga, Apayao. Saan? Cato, Tuaw, Kalinga. Yan ang namin, ang area. Pero, hindi ko kung saan ba kami sumakay mga chopper papunta sa
landing zone namin, drop zone namin. Dati siguro, I think I remember, sa Kato, sumakay kami ng Yui, and then Sikorsky, then sa taas, by team, Nulog. sabay-sabay nag-lift up yun, habang kinakanyon ng artillery, yung area ng Pagdala. pupuntahan namin, kinakanyon yun. Pero hindi yun ang area na talagang drop zone namin. Kasi, siguro, 5 chopper yun, 5 chopper, 7 chopper, sabay-sabay kami erected. And then, merong obitin na umiikot na bumubomba. Iba pa yung MiG na bumibira. May kinakanyon pa. Parang, nagugulat ako, parang bakit ganun. Parang gera talaga ito. So, wala kaming alam. Ang nakakalam lang is, course director namin na nagmamonitor, mga AI namin na proctor kasama sa transmission, sila nakakalam. Kami, blind. Ang gagawin lang namin is to accomplish the mission sa transmission namin, and then, bumalik. Yun lang alam namin. Hindi ko alam kung ano ang kalaban, setup. Sinabi lang sa amin na may kalaban dyan. Ito ang mga armaments na gagamitin. So, lipad. Maganda ang simula dahil yung chopper may tugtog. Tan 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 tan. Na-enjoy ko. Napapakinggan ko. Pagbaba namin, that is actually Ilog, Amasyan River. I remember, Amasyan River. Tabing Ilog. Then, yung pag-drop namin, sabi nila, is baka magkaroon ng imminent retaliation, baka magkaroon ng sniping. So, ganun ang pagkakasabi. So, drop, then takbo, scattered, drop, then, wala man nangyari. May mga bahay, lalayo, walang nangyari. Yun ang first day, umaga, akyat na kami, dandaan. First day, akyat dandaan, wala pa. Siguro in between, yung unang hill na napunta namin, so nagkaroon ng parang sporadic na splinter firefight. Kasi ang team namin, hiwa-hiwalay na. Ang team leader ko nung araw is si Colonel Raimundo, kabady namin natin si Colonel Kiram Graho. Then, yun, bali, tuloy-tuloy ang operation. That day, walang tigil ang putukan marinig mo sa palibot. Yung mga team namin, team members, na-enkwentro na. To include us. Then, nagkubusan ng tubig. Hanap ng tubig kasi nasa hilltop kami. Nagpalabas lang ng recon para maghanap ng tubig. Na-enkwentro yung kasama namin sa baba. Which is nakarekabe ng mga baril, akyat, upit na naman, enkwentro naman. Pero walang dinaanan. One time, ito na pinakamasakit sa nangyari sa amin, dahil binabagyo kami. Walang makain, walang kwan. Kaya ang nangyari, nakatawag yung isang classmate o officers, tinanong kami ng course director namin kung ano ang kailangan namin, at saka ng regiment commander. Ang request niya is sigarilyo and chocolate, more on chocolates. Hindi ko siya makalimutan eh. Nakalimutan ang pangalan niya, pero hindi ko makalimutan yung request niya na inaprubahan ng unit. Ang tanong namin siya, nagpapaalam ka na ba? Bakit gusto mo lahat matamis kainin mo? Hindi, sabi niya. Chocolates, candies, lahat. Which is na, nung magkaroon ng supply, kahit may bagyo, nakarating sa amin yun. Tuwan-tuwa naman kami. Pero doon ko natikman na kumain ng gikakal. Isang kutsara, isang kanin, isang tanghalian, hapunan, at saka agahan. Tubig namin doon is sinasalop sa ulan. Wala nang iba.
Lalo kapag napunta ka sa atin ni Colonel Graho, talagang yung pagkain mo, binibilang. Para wag maubusan kasi di ko alam ko lang is matipid siya. Kagaya ng mga kasama ko matipid. Kasi sila nakakaalam sa area, sa situation area, kasi sila ang mga team leader. So sila ang sumama sa briefing. Kami mga members sa labas lang. Sunod lang kami sa kanila. So, nagtaka ako bakit nag-request siya na ganito, ganyan. Imbis na mga foods, mga hard foods, chocolates. Parang bad omen ba sa akin ba? So, nawala ang bagyo, tuloy operation, pero habang bumabagyo, may kwento pa rin, mountain. Then, ito ang pinakamasaklap. Kung kailan natapos yung isang misyon namin, nagkaroon kami ng kwento, nasunog na yung, nagkaroon body count, kalaban, na-recover ng baril, akit na kami, for withdrawal and reinforcement doon sa isang target area. Hindi na naging maganda ang sitwasyon dahil biglang may sumabog sa pathways namin. Then, including may damay ako, basta ang alam ko lang, umikot yung mundo ko, umikot yung palibot ko. Wounded na pala ako. Doon ko nalaman na ganito pala yung ma-wounded ka. Hindi tulad nung una na na-wounded ako, na madali ako na ilabas sa area. Yung test mission namin, 3 days bago ako na ilabas sa area, yung kabady ko na linsman namin na namatay, isa lang ang casualty sa amin sa class 17 na 103, maraming wounded. Si Late Miro, yun yung lead scout namin, na taga-Romy Susera, siya ang nag-iisang casualty namin. And the rest, wounded na. 21 days operation, I think 17 or 18 days continuous encounter sa buong class, di ba sa team namin. So, walang tigil yun, basta 3 days, nasabi na sa akin, swerte kayo dahil ito kaya na ito, dito nag-drop ang chopper, dito na landmines. Dito in-snipe ang chopper. Kaya lagi itong binobomba. Ngayon, ang pumasok sa isip ko, bakit pa kasi ako nag-ranger? Dito na ba ako mamamatay? Sabi ng kabady ko, na si Kabangon at saka si Cortez, hindi ba, walang iwanan. Talagang binitbit ako ni Kabangon. Gamit ko, kinuha ni Cortez. Siya ang nag-escort. Withdrawal. Withdraw. Talagang, hindi na makalakad eh. Talagang, hindi ko alam kung ano nangyari sa akin. Pero alam ko, drop na ako. Then, karga ko ni Kabangon, secure na ako ni Cortez, si Torogi, yan. Talagang body ko yan. Then, siguro, 2-3 days, nagkaroon ng helipad, nakuha na ako. So, ang area, si Kurski, nadala ko sa Kawayan Military Hospital. So, doon ako. Ay, Isabela. Isabela ako. Masasakop ng Military Hospital. So, doon ako, hindi ako mapiraan kasi malalim pa, bago pa yung tama ko. So, kailangan kong i-evac ngayon sa Fort Bonifacio. So, on the second day, dumating ang poker, kami mga wounded, kasama yung taga-48 IB, sila Captain Miranda. So, sabay kami isinakay sa poker plane. Diretso kami sa Villamor Air Base. Then, sinalubong kami ng Army General Hospital Ambulance. So, siguro, doon ako nalinisan, naliguan lahat. Kasi parang ang tingin ng random ng araw, hindi ako tao, mababo ko, walang bihis. Hindi alam ng pamilya ko, na-wounded ako. So, bumbisita lang sa akin, doon yung kapatid ko, tiyahin ko.
Then, binilihan ako ng damit, mga brief, underwear, damit. Kasi yung backpack ko, wala na, gamit ko na sa kampo, sa training center. So, masaya na ako, although nakasakay ng wheelchair. And then, dito na operahan ako. Biglang may dumating sa harapan ko mismo. Nagulat ako. Pero, hindi ko masabi na, Buds, kumusta ka na? Kasi nakita ko mismo sa stretcher na nagmamadali dali sa operating room is si Buddy Mulawin Cortez. Yung tumulong sa akin. Fatally wounded siya. So, alaman ko na bago ang extraction, umabol ang NPA, talaga nagkaroon ng complete firefight. Hindi ko alam kung hindi ako naunang na-wounded, baka isa lang ako dun sa fatally wounded. Doon sa area na yun. Kasi kung isang bundok lang yung tatawag na Pugin, Maragbali, Pugin. Yun ang area. Hindi ko lang masyado maalala na. Then, sa Pugin area siya, Hill 501 ba yun? Kasi bundok ito, pumikot lang ng konti daw sila. Pagbaba doon, doon na nagkaroon ng impentro. Kasi ang kalaban doon, yung last stronghold ng Mabiga Complex. Yun. Andun pala, di ginalaw yun, pinainog, binigay sa amin. Nalaman ko din na doon pala nagbigay ng yung spoke. Nag-donate sila ng ilang 60 caliber na recover ng NPA. Yung 48 IB, 45 battalion na skeleton. Pero, nang pumasok ang class 103 ng Ranger, isa lang ang casualty, pero napakaraming wounded. Pero, nakapasok at nakalabas kami, maraming recovery. So, yun ang Mabiga Complex, last stronghold ng NPA sa Kalinga, Apayao. Kayo yung nag-clear doon? Kami nag-clear. So, dumating sa hospital si Cortez, then, nag-request ako dun sa surgeon na doktor namin na kung pwede katabi ko, kabady ko yan. So, dalawa kami, nakabitan pa ako, siya namin nakabitan din ng paa. Yun nga lang, ako nakagalaw na, kasi ahit ako sa kanya ng 4 days o 5 days. Siya hindi. Talagang, nagigisi lang niya doon sa anesthesia. Na talagang, kinausap ko siya. Sabi ko sa kanya, masaya ako na nagkita tayo. Kaya, yung mga classmate ko, hindi ko siya makalimutan. Nagpapasalamat ako sa class 103, sa Ranger, sa Motivation. Andun na lahat. Nagpapasalamat ako na naging part ako ng Scout Ranger. Hindi ako naging part ng iba. Naging part ako ng Scout Ranger. Kaya buhay ako ngayon. Kung hindi sa kanila, kay Gonzalo, kay Sandy Gonzalo ng Talengo Ranger, sa pagtuturo niya, sa mentor ko, sa mga kadres, although may kadre na hindi magandang nangyari, na hindi na kita mentionin, alam mo na si Boy Paa,